Nagsisimula ang pelikula sa dalawang magkapatid na babae, sina Asia at ang batang si Maria Reeves, na huminto sa isang supermarket bago tumakas patungong New York. Nakakita si Maria ng isang kahon ng tsokolate at nagtanong kung maaari ba silang bumili ng isa, ngunit sinabi ni Asia na kailangan nilang itabi ang bawat pera na mayroon sila. Natakot si Maria na baka matagpuan sila ng kanilang mapang-abusong ama at ikulong muli sila sa basement. Magiliw siyang inaliw ni Asia at ipinakita ang tato ng lumilipad na ibon sa kanyang pulso, na nangangakong hindi na sila muling makukulong. Habang naglalakad palayo si Asia, palihim na isinilid ni Maria ang mga tsokolate sa kanyang bag. Ilang sandali pa, pumasok ang kanilang ama sa tindahan, hinahanap sila. Sinubukan ng magkapatid na lumabas ng palihim, ngunit tumunog ang alarma dahil sa ninakaw na tsokolate. Hinabol sila ng kanilang ama palabas, habang hinarangan ng isa sa kanyang mga tauhan ang kanilang pagtakas. Dahil sa desperasyon, bumunot si Asia ng baril. Nang hamunin siya ng kanyang ama na barilin siya, kinalabit niya ang gatilyo. Natumba siya sa lupa, ngunit nagawa pa ring hawakan ng binti ni Maria. Habang papalapit ang sirena ng pulisya, napilitan si Asia na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Tumakbo siya, iniwan si Maria. Pagkalipas ng 10 taon, dumating si Asia sa New York sa isang kakaibang mataas na gusali na tinatawag na The Virgil. Ipinakilala niya ang sarili kay Lily Woodhouse bilang bagong katulong. Pagpasok pa lang niya, napansin agad ni Asia ang malalaking kandado sa mga pinto at ang nakakagambalang mga ukit sa paligid ng gusali. Casual na ipinaliwanag ni Lily na ang Virgil ay matanda na at nangangailangan ng matibay na seguridad. Ipinakilala rin niya si Asia kay Sharon, isang mayamang may-ari ng mga cosmetics, na napansin ang sugatang mata ni Asia. Nagsinungaling si Asia at sinabing nadulas lang siya sa shower. Habang inililibot siya ni Lily, nakita ni Asia ang maraming katulong na tahimik na nagtatrabaho sa paligid ng gusali. Ipinaliwanag ni Lily na tinutulungan ni Virgil ang mga babaeng nasa problema sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng trabaho at matutuluyan. Ngunit sa kabila ng kanyang mahinahong paliwanag, ang lugar ay nakakabahala. Nakilala rin ni Asia ang asawa ni Lily na si Ray, at mabilis itong binalaan ni Lily na lumayo sa mga bagong katulong. Nang gabing iyon, naghanda si Asia para maligo. Habang pinupuno ng mainit na singaw ang banyo, isang babala ang lumitaw sa salamin. Papatayin ka nila, ngunit hindi ito napansin ni Asia bago nawala ang mensahe. Pagpasok sa kwarto, nakita niya ang isang pares ng mga matang nanonood sa kanya mula sa air duct. Narinig niya ang isang babaeng tumatawa sa labas ng kanyang silid, ngunit nang tingnan niya ang pasilyo, walang tao roon. Pagkatapos, isa-isang namamatay ang mga ilaw bago muling umilaw, na nagpapakita ng isang madilim na figure na nakatitig sa kanya mula sa dulo ng pasilyo. Dahil sa takot, nagmamadaling bumalik si Asia sa kanyang silid, nilock ang pinto, at hinarangan ito ng isang upuan. Habang natutulog siya, may sumubok na pumasok, ngunit napigilan sila ng upuan. Pagkatapos, isang nakatagong daanan ang bumukas sa likod ng refrigerator, at isang lalaking nakasuot ng maskara ng baboy ang gumapang papasok. Ginising niya si Asia sa pamamagitan ng pagdila sa mga paa nito. Nang lumingon siya sa paligid, tila wala na ito, ngunit bigla siyang umatake mula sa likuran at sinubukang patumbahin siya gamit ang pampatulog. Lumaban si Asia at nagawang talunin ng estranghero. Bago pa siya makabawi, mas maraming nakamaskara ang pumasok sa air duct. Nahihilo dahil sa pampatulog, muntik nang mawalan ng malay si Asia. Tinanggal ng mga umaatake ang kanilang mga maskara na nagpapakita kina Sharon, Kevin, at Bob. Ngunit nagising si Asia sa tamang oras at kinagat ang isang live wire na kuryente si Sharon at nakalaya. Nagtago si Asia sa loob ng isang aparador. Nang buksan nito ni Kevin, una siyang umatake at pinugutan ito ng ulo. Kumuha siya ng mga armas mula sa aparador, binaril ang isang umaatake, at nilabanan ng iba gamit ang isang itak. Pinaputukan siya ni Sharon ng shotgun, ngunit patuloy na umiiwas si Asia hanggang sa maubos ang laman ng baril. Inihagis ni Bob ang isang kutsilyo, ngunit aksidente itong tumama kay Sharon. Napatay ni Asia ang mga natitirang umaatake, pagkatapos ay hinabol ang sugatang si Bob sa pasilyo at tinapos ito. Pagkatapos ay lumitaw si Lily, mahinahong pinapalakpakan ang husay ni Asia sa pakikipaglaban. Napagtanto niya na si Asia ay hindi talaga isang katulong at tinanong kung sino talaga siya. Pagkatapos ay nabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Asia. Matapos iwan si Maria 10 taon na ang nakalilipas, inaresto si Asia at gumugol ng halos 10 taon sa bilangguan kung saan siya natuto kung paano lumaban at mabuhay. Bago siya pinalaya, kumuha siya ng isang pribadong investigador upang hanapin si Maria. Natuklasan nito na si Maria ay huling nakita sa Virgil at ang gusali ay naghahanap ng bagong katulong.
Kaya ninakaw ni Asia ang pagkakakilanlan ng tunay na katulong at pumasok sa gusali upang iligtas ang kanyang kapatid. Pagbalik sa pasilyo, hiniling ni Asia na makita si Maria, ngunit sinabi ni Lily na dapat munang harapin ni Asia ang kanyang kakaibang pamilya. Bigla, ang mga taong pinatay ni Asia ay nagsimulang lumabas ng buhay. Muling ikinabat ni Kevin ang kanyang naputol na ulo, habang ang iba ay muling pinagdugtong ang kanilang mga paa na parang walang kahulugan ang kamatayan. Tumakbo si Asia papasok sa isa sa mga silid at hinarangan ng pinto. Bigla siyang sinaksak ng isang batang lalaki gamit ang isang screwdriver, ngunit mabilis niyang pinatumba ito. Dahil walang malinaw na daan palabas, nakahanap si Asia ng isang nakatagong pinto sa ilalim ng carpet at gumapang papasok sa isang makitid na tunnel. Naghihintay na roon si Bob, ngunit naiwasan siya ni Asia at patuloy na gumagalaw. Pagod at nasaktan, muntik na siyang sumuko, ngunit nang makita niya ang tato ng ibon sa kanyang pulso, naalala niya si Maria at pinilit ang sarili na magpatuloy. Hinabol siya ni Sharon at ng iba pa sa mga tunnel. Nang umatake muli si Sharon, sinaksak siya ni Asia gamit ang isang screwdriver, pagkatapos ay kinuha ang kanyang shotgun. Kahit na matapos pasabugin ni Asia ang ulo ni Sharon, patuloy pa rin ang pagdalaw ng kanyang walang ulo na katawan na nagpapatunay na ang mga nakatira sa Virgil ay hindi maaaring mamatay. Bigla, lumitaw si Ray at tinulungan si Asia na makatakas. Tinanong niya kung nakita niya ang babala na isinulat niya sa salamin na nagpapakita na sinusubukan niya itong tulungan. Ipinaliwanag ni Ray na ang Virgil ay talagang isang templo para kay Satanas. Nakipagkasundo sila sa Diablo. Hanggat nananatili ang kanilang mga pangalan sa isang espesyal na listahan, sila ay immortal. Bilang kapalit, dapat silang mag-alay ng mga sakripisyo ng tao. Si Asia ang dapat nilang maging susunod na biktima. Pinangunahan ni Ray si Asia sa gusali. Sa daan, nakita nila ang mga immortal na residente na gumagawa ng mga nakakagambalang bagay na babagot matapos ang ilang dekada ng walang katapusang buhay. Sa wakas, dinala ni Ray si Asia sa isang silid kung saan niya natagpuan si Maria. Labis na nabigla si Asia at sinabi sa kanyang kapatid na siya ay dumating upang iligtas siya. Ngunit hindi nakahinga ng maluwag si Maria. Sa halip, malamig niyang sinabi na kabilang na siya sa lugar na ito. Bumalik sa kwento ang nangyari matapos iwan ni Asia si Maria. Napilitan si Maria sa isa na namang mapang-abusong buhay, nagtatrabaho bilang kasambahay para sa isang malupit na lalaki. Isang araw, matapos siyang muling abusuhin, nakakita siya ng patalastas ng trabaho para sa Virgil at pumunta sa gusali para magtrabaho. Tinanggap siya ni Lily at ipinaliwanag na may isang kasambahay na nahuling nagnanakaw at isasakripisyo na nangangahulugang maaaring pumalit si Maria sa kanyang lugar. Dahil sa desperado, natatakot at nag-iisa, nagpa siya si Maria na tanggapin ang kanilang alok. Sa kasalukuyan, tumanggi si Maria na iwan ang Virgil. Sinabi niya na ang gusali ay nagpaparamdam sa kanya ng ligtas at hindi na niya kailangan si Asia. Lumala ang kanilang pagtatalo at sa huli, napilitan siyang patulugin ni Asia. Ikinwento ni Ray kay Asia ang tungkol sa isang fire escape, ngunit bago pa sila makaalis, natuklasan ni Kevin at ng iba pa kung nasaan siya. Binuhat ni Asia si Maria sa gusali habang tinutulungan sila ni Ray na makarating sa labasan. Inatake ni Kevin si Ray dahil sa pagtataksil sa kulto, ngunit nakatakas si Asia papunta sa isang kusina kasama si Maria. Doon, natagpuan sila ni Bob at brutal na binugbog si Asia. Bago pa niya ito mapatay, nagising si Maria at binasag ang ulo nito gamit ang isang palakol na nagligtas sa kanyang kapatid. Samantala, hinarap ni Lily si Ray. Inamin niya na minsan niyang tinanggap ang pagsasakripisyo noong malaman niya na mga kriminal ang kanilang mga biktima, ngunit nang malaman niyang mga inosenteng tao ito, nagdalawang isip ito. Tumanggi si Lily na makinig. Sa halip, ibinalita niya sa lahat na si Asia ay malaya sa loob ng gusali at sinimulan siyang hulihin ng mga katulong at mga residente. Nagising si Asia sa kusina habang itinatali ni Maria si Bob. Sinabihan siya ni Maria na pumunta sa elevator habang inaalis niya ang atensyon ng iba, ngunit ilang sandali pa, narinig ni Asia ang kanyang sigaw. Nagmadali siyang pumasok sa isang madilim na silid kung saan ang mga nakamaskarang residente ay umatake mula sa lahat ng direksyon at kinalagkad palayo si Maria. Sinindihan ni Asia ang palakol upang makakita at sumugod pabalik. Gamit ang apoy para makita sila, isa-isa niya silang nilabanan hanggang sa wakas ay narating niya si Maria. Isang sugatang kulto ang nagmakaawa para sa kanyang buhay na sinasabing gusto lang nilang mabuhay, ngunit binaril siya ni Maria bago pa siya matapos. Sa wakas ay nagyakapan ang magkapatid. Sinabi ni Maria na dapat ay iniwan na siya ni Asia, ngunit sinabi sa kanya ni Asia na hindi na niya ito kailanman pababayaan. Habang nagsisimulang gumaling ang mga sugat ng mga kulto, tumakbo ang magkapatid sa elevator shaft. Habang umaakyat, isiniwalat ni Maria na namatay ang kanilang ama dahil sa kanser 2 taon na ang nakalilipas.
Humingi ng paumanhin ang magkapatid sa isa't isa para sa nakaraan, ngunit hindi nagtagal ay natagpuan ni Lily ang bakas ng dugo at napagtanto kung saan sila nagpunta. Muling lumitaw si Bob at inatake sila habang umaakyat. Sinubukan siyang barilin ni Asia, ngunit nagjam ang shotgun. Isa pang umaatake ang lumitaw sa isa sa mga pinto ng elevator, ngunit pinatumba siya ng magkapatid, dahilan para mahulog siya at madurog si Bob sa ibaba. Umakyat sila sa isang bukas na pintuan para lamang makita si Lily at ang buong kulto na naghihintay sa kanila. Nagbanta si Asia na tatalon sa shaft at magpapakamatay, alam nilang kailangan nila siya ng buhay para sa sakripisyo. Hiniling niya kay Lily na palayain si Maria, ngunit isiniwalat ni Lily ang katotohanan. Hindi bilanggo si Maria, nakipagkasundo siya sa Diablo at pumayag na magdala ng sakripisyo. Ang kwento ay bumalik sa mga unang araw ni Maria sa Virgil. Napilitan siyang pumili sa pagitan ng pagiging sakripisyo o pag-alok ng ibang tao kapalit niya. Pinili ni Maria na maging katulong na kalaunan ay ninakaw ni Asia ang pagkakakilanlan ng bibiktimahin niya. Ngunit dahil si Asia ang pumasok sa gusali imbis na ang kanyang biktima, kailangan na ngayong isakripisyo ni Maria ang sarili niyang kapatid o mamatay. Labis na nalungkot si Asia. Sinunggaban siya ni Kevin, ngunit lumaban siya at nadulas sa elevator shaft. Bago pa man siya mahulog sa baba, nasalo siya ni Bob at hinila pataas. Pagkatapos ay sinaksak ni Lily si Asia sa tiyan at dinala siya sa silid ng ritual. Kinaladkad din si Ray palayo upang parusahan dahil sa kanyang pagtataksil. Sa loob ng silid ng ritual, ang mga nakabaligtad na krus ay nakasabit sa mga dingding at isang ulo ng baboy ang nakakabit sa gitna. Ginamit ni Lily ang dugo ni Asia upang ipatawag ang Diablo na nagsasalita sa pamamagitan ng ulo ng baboy. Iniulat ni Kevin na pinagtaksilan sila ni Maria at Ray. Inalis ng Diablo ang pangalan ni Ray sa listahan ng immortalidad na ginawa siyang mortal muli. Pagkatapos, inutusan nito si Lily na patayin siya o mamatay. Kahit na nalulungkot sa kanyang ginawa, hiniwan ni Lily ang lalamunan ni Ray. Ngayon, humarap ang Diablo kay Maria at inutusan siyang patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpatay kay Asia. Humingi ng tawad si Maria, pagkatapos ay kinuha ang kutsilyo at isinulat ang kanyang pangalan sa listahan. Nagmakaawa si Asia sa kanya, ngunit tila pinili ni Maria ang kulto. Habang nagsisimula ang sakripisyo, malumanay na sinabi ni Asia na sana ay mas marami pa silang oras. Ngunit sa halip na patayin si Asia, biglang hiniwan ni Maria ang sarili niyang lalamunan. Binitawan ng mga kulto si Asia dahil sa gulat at bumagsak si Asia sa tabi ng kanyang kapatid at humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya ni Maria na patayin sila bago pa siya mamatay. Sinuri ng isang kulto si Asia at inakala niyang patay na siya, ngunit biglang umatake si Asia. Isiniwalat ng ulo ng baboy ang tuntunin, isang buhay para sa isang kamatayan. Isinulat ni Maria ang pangalan ni Asia sa ulo ng baboy, ibinigay ang kanyang sariling buhay upang maging immortal si Asia. Gumaling ang mga sugat ni Asia at ginupit niya ang sarili niyang pangalan upang hindi na siya makontrol ng kulto. Ngayon ay immortal na, lumaban si Asia. Pinatay niya muli si Sharon, itinulak si Kevin sa pader, at nakipaglaban kina Bob at Lily. Sa desperasyon, tinawag ni Lily ang Diablo, at ang ulo ng baboy ay kumapit sa kanyang katawan. Inatake ng Diablo si Asia at ginamit pa ang boses ni Maria, sinusubukang sirain siya sa kanyang mga pagkakasala. Ngunit tumanggi si Asia na magpaloko dito. Puno ng galit, pinunit niya ang ulo ng baboy at ginamit ito upang talunin si Lily. Hiniling ni Asia na ibalik ng Diablo si Maria, ngunit inulit lamang ng ulo ng baboy ang tuntunin, isang buhay para sa isang kamatayan. Galit na galit, sinunog ni Asia ang ulo. Habang nagliliyab ito, lahat ng pangalan sa listahan ay nagsimulang masunog din. Nawala ang kanilang immortalidad ng mga residente, at sa wakas ay nagsimulang mamatay ng tuluyan ang kulto. Inihagis ni Asia ang ulo ng nasusunog na baboy sa karamihan, na nagdulot ng pagsabog. Habang nagsisimulang gumuho ang Virgil, ang mga nakaligtas na kulto ay nanunood ng may takot habang naglalakad palabas si Asia dala ang katawan ni Maria. Walang nang ahas na pigilan siya. Sa labas, nakasalubong ni Asia ang kanyang pribadong investigador. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, sumagot lamang ito na mga mayayaman tao ang may gawa nito. Inilagay niya ang katawan ni Maria sa kotse at nagpaabot ng pakikiramay ang investigador. Ngunit ipinakita sa kanya ni Asia ang isang natitirang bahagi ng ulo ng baboy na may pangalan ni Maria. Biglang nabuhay muli si Maria. Natigilan ng investigador, ngunit niyakap na lang ni Asia ang kanyang kapatid. Nang mapagtanto niyang mas makabubuti sa kanya na hindi malaman, inilihis niya ang usapan. Habang sumasabog ang Virgil sa likuran nila, magkasamang umalis sina Asia at Maria, sa wakas ay malaya na, at nagpas siyang mag-almusal. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.
Salamat sa panunood.